Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina, ang naging opening number po ay si Karen Aistrup. Siyempre, nagbahagi siya ng isang napakagandang song. Plus, may mga backup dancer na din si Karen Aistrup. While si Miles Ocampo naman mga Kadabarkads ang nandirito sa Itbulaga Studio. So wala po si Maine Mendoza ngayong araw sa pre-recorded po ng Itbulaga. So sigurado may magtatanong, bakit walang Maine Mendoza dito? So ito po yung na-record nung nakaraang week mga Kadabarkads at possible nga po na kaya wala si Maine Mendoza dito, may appointment po siyang iba sa labas ng Itbulaga. Samantalang ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito po sa Barangay Rizal, Taguig City. At since nandirito nga sila mga Kadabarkads, maraming kumukwestiyon na bakit daw ang init-init dito sa Taguig ngayong araw po ng Lunes. So uulitin ko lang na pre-recorded po ang Itbulaga ngayong araw po ng Lunes. Ito po ay taping na or na-shoot na po nila nung nakaraang week pa. Kaya kung inyong mapapansin, hindi po dyan umuulan, hindi rin po bumabaha. At sa mga nagtatanong at naghahanap naman po kay Queen Amber Torres, at syempre nakakamiss po sa kanya, etong at may video pong in-upload ang Queen Amber Torres po na Facebook page niya na kung saan pinaiyak nga po siya ng kanyang mommy. Sabi kasi dito, ayan si mami po, pinaiyak muna ako bago pumasok. Acting daw po alam naman kasi na mabilis ako. Maulan po kasi, sabay ng luha ko po. At nakita ko nga dito mga Kadabarkads na ilang segundo lang, naiyak na po agad si Queen Amber Torres. Talagang mababaw lang po yung luha niya. Kaya kung inyong mababasa sa comment section na tinatawagan po ng mga supporters ni Queen Amber Torres, ang mga director, ang mga producer, na sana daw isama ito at gawa ng movie kasi very talented nga naman si Amber. Samantalang pag-usapan naman natin itong nangyari po mga Kadabarkads dito po sa live chat ng Itbulaga na kung saan ay dumagsa po at sumugod ang ilang galit na galit sa programa, lalo na po sa The Clones. Ito po ay dahil doon sa naging desisyon sa winner po nung nakaraang Sabado. Marami pa rin po ang hindi makamove on mga Kadabarkads. Kaya until now ay binabatikos po ang programang Itbulaga. Ayon sa kanila, 90% ang hindi sang-ayon sa desisyon ng hurado. And speaking of decision po ng hurado, naglabas naman po ng statement itong winner po naka-clone ni Sharon Cuneta. Nagpasalamat nga siya mga Kadabarkads. Sabi niya, Lord Jesus, maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you po Itbulaga for this grand opportunity. Di ko po ine-expect to lahat. Napakagaling po ng mga nakasama ko. Salamat po sa lahat ng mga nag-congratulate po sa akin at sa lahat po ng family, relatives at mga malalapit kong kaibigan na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Di ko na po kayo maisa-isa, sobrang salamat po. Abangan niyo po ulit ako sa final concert, grand finale. Your OPM Female Clones Grand Winner. So mababasa dito mga Kadabarkads na maging siya, hindi niya po ine-expect na siya po ang mananalo. Dahil magagaling daw po yung mga kalaban niya. So maging siya, expected niya na magagaling po yung kalaban niya, lalo na po si Claire de la Puente na clone. So aminado siya mga Kadabarkads. Habang si Jozara naman po, mga Kadabarkads, ito po yung naging statement niya sa ating lahat. Sabi niya, from the bottom of my heart, thank you all so much for your incredible support. Appreciate you all more than words can say. Grateful to God for His mercy and grace. So, tanggap na po ni Jozara mga Kadabarkads yung desisyon ng mga hurado. And ito na siguro yung way mga Kadabarkads para mag-move on na lang tayo. Or dapat siguro may gawin po ang TBJ para matapos na ang lahat ng pamabatikos na to sa kanilang programa. Kanina nga po nagtanong ako kung payag ba kayong bumalik si Claire de la Puente sa Clones
sa Itbulaga at bakit? At alam nyo mga ka-Dabarkads, 101% sang-ayon po ang mga Dabarkads natin na pabalikin na lang si Claire de la Puente na clone sa Itbulaga. Meron pa nga po nagsasabi na dapat daw ulitin ang laban para magkaalaman. Kasali daw po ang online voting kung sino ang maraming boto sa online. Yun daw po ang panalo at makikita ng lahat lalo na ng Itbulaga na nagkamali daw ang mga judges nung Sabado. Yan po ang komento ni Brad Bong. So agree ako dito mga ka-Dabarkads, no? Magkaroon ng rematch tapos kasali na yung online voting, audience impact, tapos yung quality po ng voice. Siguro 3. Dapat hindi lang manggaling sa mga judges yung 80% na boto and yung 20% na audience impact. 'Di ba mga ka-Dabarkads? So dapat 3. Kasali rin ang taong bayan. Kasi yung mga televiewers natin mga ka-Dabarkads, yan po yung araw-araw na nakatutok dito sa The Clones, kaya alam na alam po nila kung alin ang consistent at ang hindi. So sana makarating po sa TVJ itong sigaw po ng mga Dabarkads at ng taong bayan na magkaroon po ng rematch or paglabanin ulit si Claire de la Puente at itong si Sharon. Diba nang sa ganon, malaman natin kung sino talaga yung deserving na manalo dito. Sorry mga ka-Dabarkads, pero ito po ay boses ng mga Dabarkads natin, yung tinatopic natin ngayon. And labas naman dito ang TVJ dahil mga judges nga po ang nagawa ng resulta or ng boto dito. At ang tanong, payag ba kayo mag-rematch si Claire de la Puente and Sharon Cuneta? Please comment down below at bakit. Kasi maging yung Sharon Cuneta na clone, gulat na gulat din siya na siya po ang nanalo sa grand final po ng The Clones. And during announcement nga po ng mga winner, nakita kong gulat na gulat din si Tito Soto, si Bossing Vic Soto at yung mga Dabarkads natin. Parang di din sila makapaniwala sa naging resulta. Pero again, mga judges po ang may gawa niyan mga ka-Dabarkads na kung saan 7 po. 7 ang sumala dyan, 7 na hurado. Samantalang si Tito Soto naman ay naglabas ng statement tungkol ito sa Senado mga ka-Dabarkads. Sabi niya, the reputation of the Senate has been tarnished. The 2025 budget was mangled in the Senate and we want to strengthen it out. So whether we are in the majority or minority, we can do the same thing. We can try to make things right. So grabe lang si Tito Soto mga ka-Dabarkads, no? Talagang itutuwid niya po yung mga baliko, no? Dito po sa ating pamunuan. And hopefully, magtuloy-tuloy ito mga ka-Dabarkads. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And huwag niyo kalimutang mag-comment kung sang-ayon kayo sa rematch po ni Sharon and Claire de la Puente.